Ang makitid na daan at malawak na daan, walang hanggang buhay at pagkawasak. Aling daan ang pipiliin mo? Bakit ginawang masikip ng Diyos ang daan tungo sa kaligtasan? Bawat isa ay naglalakbay sa kanyang sariling landas, at sa huli, ang mga landas ay patungo sa pagkawasak o walang hanggang buhay. Sabi sa Mateo, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malapad ang pintuang iyon at maluwang ang daan patungo sa pagkapuksa, at marami ang pumapasok doon. Samantalang makipot ang pintuan at masikip ang daan na patungo sa buhay, at iilang tao lamang ang nakakakita nito." Ang mga salitang ito ay maaaring magdulot ng mga tanong tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa marami. Kung nais talaga ng Diyos na mailigtas ang lahat, bakit hindi niya ginawang mas madali ang daan tungo sa kaligtasan? Bakit hindi niya pinahihintulutan na lahat ay makapasok sa langit? Ano ang dahilan nito? Isipin mo na lang ang paglalakad mag-isa sa isang kalsada na sanga-sangang daan. Ang unang landas ay mabato, matarik, puno ng mga malalaking bato at tinik, at may panganib. Ito ay pagpapahirap sa paglalakbay, iniiwang pagod sa pisikal at mental na kapaguran ang isang tao. Ang pangalawang landas ay makinis at malawak, may iba't ibang puno at bulaklak sa gilid, at mayroong maraming pook at libangan. Ang mga pumipili ng landas na ito ay natatagpuan ang malinaw at komportableng daan na natutuwa sa kagandahan sa paligid. Kadalasan, ang mga tao ay mas gusto ang madaling daan, iyong hindi na nangangailangan ng hirap o sakripisyo. Hinahanap ng mga tao ang nagdadala sa kanila ng kaligayahan at kasiyahan, ang kalayaan na maglibang ng walang responsibilidad o pagsunod sa anumang batas. Ito ang naglalarawan sa mga landas patungo sa langit at impyerno. Ang daan patungo sa impyerno ay malawak, puno ng mga kasiyahan at kaligayahan na ninanais ng mga tao, nahihimok ng pagnanasa, kahalayan at materyal na pagpapalayaw. Dahil sa paglansang ng mga tao sa mga paghihigpit at mas gusto ang kalayaan at pagpapalayaw, marami ang pumipili ng landas na ito nang walang mga utos ng Diyos. Gayunpaman, ang landas na pinili para sa pansamantalang kaligayahan sa buhay na ito ay papunta sa huli sa pagdanas ng hirap sa impyerno. Ang daan patungo sa langit ay makitid at puno ng hamon, at ito ay isang ruta na maaaring magdalawang isip tayo na piliin. Sa landas na ito, kinakailangan ng mga individual na harapin ang mga pagsubok, pasakit, pang-aapi. Kailangan nilang sumunod sa maraming regulasyon, pigilan ang kanilang mga kagustuhan sa loob, at tiisin ang mga paghihirap. Maaaring may mga nagtatanong kung labis bang mahigpit ang Diyos sa pagtakda ng mga ito. Tumingin tayo sa Biblia para sa ilang kaalaman. Sinabi ni Jesus, ang lahing ito ay isang masamang lahi, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Maliwanag na puno ng kasalanan ang mundong ito, sapagkat sinusundan ng mga tao ang masamang uso, nagpapakasasa sa makasalanang kasiyahan, hindi gusto ang sariling pagpipigil, at binabaliwala ang mga utos ng Diyos. Sa kabilang dako, mapanlinlang na pinagaganda ni Satanas ang landas patungo sa impyerno. Inaakit ang mga tao sa mga makamundong atraksyon at kinokompromiso ang moral na mga halaga. Ang estratehiyang ito ay nagpapahintulot sa mga individual na mabuhay ayon sa kanilang nais at kagustuhan. Inuudyok sila sa isang buhay ng kasalanan.
Sa kabutihang palad, nililinis niya ang ating mga kasalanan sa halaga ng kanyang sariling buhay. Nagbibigay sa atin ng pagkakataon na tanggapin ang kaligtasan ng Diyos. Sa Mateo chapter 7, verse 7 to 8, sinasabi ni Jesus, "Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan." Ipinakikita niya ng malinaw sa atin na kapag dumating ang kaligtasan ng Panginoon, ang daan patungo sa walang hanggang buhay ay bukas sa mga naghahanap nito. Gayunpaman, ang daan patungo sa langit ay makitid, at kinakailangan nating sumampalataya at sundan si Hesukristo, sapagkat siya lamang ang daan. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang pagsunod sa kanyang mga aral, pag-aalay ng sarili, pagsasanay ng pag-ibig, at pamumuhay ng may pananampalataya na kayang magtiis sa mga paghihirap. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang ilayo ang ating sarili mula sa mga impluwensya ng mundo. Kaya't inilarawan ni Jesus ito bilang isang makitid na pintuan na sa huli nagdadala sa walang hanggang buhay. Ibinigay sa atin ng Diyos ang dalawang landas na ito. Nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mag-isip-isip at timbangin ang ating mga pagpili. Pipiliin ba natin ang pansamantalang kasiyahan na nagdadala sa walang hanggang sakit, o haharapin ang pansamantalang kahirapan para sa walang hanggang kaligayahan? Kinakailangan natin na malinaw na maunawaan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang landas na ito upang malaman ang tama mula sa mali. Nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan sa lahat ng tumatanggap nito, ngunit ito rin ay nangangailangan sa atin na tahakin ang tamang landas at gawin ang tamang mga pagpili. Hindi rin kayang palibrehin lang ng Diyos tayo mula sa ating mga kasalanan. Bagamat maawain ang Diyos, siya rin ay matuwid. Kapag nagkasala ang tao, kailangan itong harapin ang mga kahihinatnan. Sa Lucas chapter 13 verse 23 to 24, nakatala na may nagtanong kay Jesus, "Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas?" At sinabi niya sa kanila, "Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari." Kaya nga, ang daan patungo sa walang hanggang buhay ay makitid, at iilan lamang ang nakakahanap nito, na nangangailangan ng pagsusumikap at sakripisyo. Piliin natin ang daang patungo sa walang hanggang buhay at maglakad kasama ni Jesus. Maaaring maraming mukhang kapaki-pakinabang na landas, ngunit mayroong isang landas na tila na nagdadala sa walang hanggang buhay. Umaasa si Jesus na piliin natin ang landas ng kaligtasan, matutunan ang sumunod sa kanyang mga salita, at hindi sundan ang maling landas na tinatahak ng karamihan. Dapat tayong manalangin sa Panginoon ng karunungan at lakas upang piliin ang kanyang landas patungo sa walang hanggang buhay. Ano ang landas na pipiliin mo? Ang makitid na daan o ang maluwag na daan? Maaari mong ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Sana'y gawin ng bawat isa sa atin ang mga matalinong desisyon. Salamat sa panonood at naway pagpalain ka ng Diyos.